inaano ko, hinahagdan-hagdan palayan ko, 'no? Simula do'n sa maliliit, sa mga medyo maano lang, light lang, hanggang do'n sa paangat. O ngayon naman ho, mga kababayan, nandiyan na si Jenny Galbizo at si Val Gabriel at si Rick Sol. Dakuin natin si Senadora Amy Marcos na hanggang ngayon pinapaasa pa din. Yung mga DDS, sasabihin ko pa lang sa inyo, sasabihin ko na sa inyo, malabong makauwi si dating Pangulong Duterte. Nasa Netherlands din, ha? Si Amy Duterte. Amy Marcos pala. Minsan nalilito na ho ako kung ano talaga ang apelyido nito, eh. Duterte ba o Marcos? Biruin mo ba naman? Sa umpisa pa lang ho, mga kababayan. Doon pa lang sa unang-unang araw ng mautog nila. Sumisigaw si dating Pangulong Duterte. May bangag tayong presidente. Nandun siya, nakaupo, no? Pagpunta mo pa lang doon, ibig sabihin na sinusuportahan mo yung kanilang mga sinasabi. Binabanatan ni Baste, yung kanya kapatid, nandun siya, no? Kaya minsan, no, nalilito na ako kung Duterte ba apelyido nito, Amy Duterte o Amy Marcos. Pero ang palabas ni Senadora Amy Marcos, mga bossing, siya yung kumbaga, di ba merong ehersito, isang Jinggoy at isang JB ehersito. Sa kanila, merong the good ones. Yun nga yung nakalagay kay JB. JB, the good ones. O yan. Yung palabas ni Manang Amy, mga kababayan, siya yung the good ones ng Marcos. At yung nakaupo ho, the bad ones. Di mo ba? Kapit lang. Kapit lang daw kayo, mga DDS. Papaasahin na naman kayo. Kapit lang. Narito tayo, hindi upang magdrama. Wala palang drama. Hindi kayo sasali doon sa mga Duterte. Hindi kayo pupunta doon. Bagay, may ilang ilang buwan na? 2.5 buwan na? 11 ng Marso nahuli si dating Pangulong Duterte nung inaresto si dating Pangulong Duterte. March 11, April 11, May 11. Eksaktong araw, 20 na ba dyan? 29, no? Eksaktong araw ho, mga kababayan, may 2 buwan at 18 days nang nakakulong si dating Pangulong Duterte. 2 buwan at 18 taong araw nang nakakulong ang dating Pangulong Duterte, meron pa din dyan kung ano-anong mga ginagawa na pagdadrama. Hindi kayo sasali doon? Ayaw ninyo? Kayo naman. Bagay, siguro sawa na ho sila, mga kababayan. Doon sa drama, doon sa PDP. Araw-araw ba naman isigaw, bring him home eh. Narito tayo hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Kaya naman sigawan na yung mga DDS, no? Amy. Nandun daw para sa solusyon. Ano kaya ang gagawing solusyon ni Senadora Amy Marcos sa pagpunta doon? Di ba? Narito tayo upang umaksyon. Baka naman sabihin nyo, pagbisita lang yan. Imposible ho na maiuwi nila ang dating Pangulong Duterte. Hindi ako naghintay ng, eto na yung sinasabi ko sa inyo, na ang palabas ni Manang Amy, siya yung the good ones. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. Amy Marcos, the good ones. May Marcos na natuto sa kasaysayan at siya daw ho yun, mga kababayan. Siya daw ho yun. Saglit lang, madam. Ito, ang ganda ng performance ng kapatid mo. No? Yung mga pabigas, di ba isinisigaw lang dati ng mga DDS yan, paulit-ulit, nasaan ang 20 pesos na bigas, etc. Nangyayari na ho ngayon, nagagampanan na ho ngayon, mga pabahay na with swimming pool, pagpapabili sa ating mga transportasyon, mga kababayan. Di ba? Paano mo sasabihin na nagkamali yung Marcos na nakaupo?
baka ikaw yung nagkamali talaga. Mali ka ng sinamahang tropa. At baka yan talaga yung pamilya mo. Di ba? Di ba? Baka talagang Amy Duterte ang apelido mo. Dahil yung mga sinasamahan mo, puros paninira lang naman ang ginagawa niyan. Di ba? Panay paninira lang ang ginagawa niya. Sisigaw ng adik ang presidente, walang ebidensya. Sasabihin, kurakot si Pangulong Bongbong Marcos, walang ebidensya. Paano yun? Di ba? Paano yun mga kababayan? Paano niya ngayon papatunayan na siya yung the good ones? Na siya yung naghintay ako ng 39 years para hindi para magkamali muli. May Marcos na natuto. Natuto? Diyos ko po, Lord. Kung natuto ka, nandun ka sa iyong kapatid. Di ba? Natuto ka doon sa iyo, nandun ka sa iyong kapatid. Dahil mas maganda ang ginagawa ng kapatid mo kaysa sa vice-presidente na mayat maya pabalik-balik diyan sa dahig. No? Nakalimutan na yata, vice-presidente siya. Madaming Pilipino ang umaasa din sa vice-presidente. Parang ang nasa isip na lang ho ni VP Sara, mga kababayan, isa na lang po ang sineserbisyuhan niya. Yun po ay si dating Pangulong Duterte. Di ba? Yun na yung nararamdaman natin eh. Ngayon, narito ako, para hindi sa isang tao, kundi para sa sambayanang Pilipino. Paano naman nasabi yun, madam? Siguro sabihin na natin, narito ako, sabihin mo, narito ako para sa mga DDS. Kasi yung ginagawa mo, hindi gusto ng majority ng Pilipino. Sabihin mo na, tanungin mo yung mga kakamping kung gusto nila yung ginagawa mo. Tanungin mo kung may gusto sa ginagawa mong kakamping. Malamang ang isasagot niyan, ayaw. Mga sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos, tanungin mo kung gusto yung ginagawa mo. Di ba? Sasabihin niyan, ayaw. Mga DDS, ganun lang. Dito, narito ako, hindi para sa isang tao. Nandito ako para sa mga DDS. Ganun. Pag sinabi mong sambayanang Pilipino, kasama kami dyan. Thank you daw kay Attorney Nicholas Kaufman na malaki na ang nababayad sa kanya. Together, we will bring PRRD home. Diyos ko, Lord. Ang mabuti pa, para hindi kayo mapahiya sa sambayan ng Pilipino na ipinagmamalaki nyo paulit-ulit. Di ba, Ma'am Delia Rosario? Na pinagmamalaki ninyo paulit-ulit na iuuwi nyo si dating Pangulong Duterte. Yung karton na daladala ni Robin Padilla, yun ang iuwi mo. Yun ang isakay mo sa eroplano, Mamita Startalk. Yun ang isakay mo sa eroplano. Tapos, pagbaba mo, ng eroplano, ilagay mo, i-front mo agad doon, itayo mo doon sa may itayo mo sa may pintuan ng eroplano. Pero baguhin nyo na, imbis na nakagano si PRRD o kung ano man, yung kumakaway na. Tapos lagyan nyo ng tali yung kamay ng karton, dapat dito may tornilyo, dito. Para kapag kayong nando ka sa gilid, hatak-hatakin mo, Amy, yung tali, gaganon yung kamay. Di ba? Feel na feel ng mga DDS siya. Nakauwi na si Tatay Digong. Hindi, ganyan naman ho ka-uto-uto yung mga yan eh. Lagyan mo lang ng karton, maniniwala na si Duterte ho yan eh. Tapos papalabuin ho yung camera o papalayuin yung camera, papablur din, Eto na ko si Tatay Digong ngayon gumagalaw na yung pala may tali dito, may tali. Tapos dito may tornilyo. Di bali ho to, para gumagano si Tatay Digong paglabas ng eroplano. Hanggang doon nyo lang may uuwi si dating Pangulong Duterte. Kasi hindi uuwi yan at hindi papayagan, mga kababayan, ng ICC na makalabas hanggat hindi tapos. Hanggat hindi ho tapos ang paglilitis sa kanya. Sabi
ni Miggy Ariona, mabuhay daw ang mga adik. Walang maisagot. Kaya mabuhay na lang ang mga adik. Di ba? Hindi makatabla. Kaya mabuhay na lang ang mga adik. Hindi niya masabing, nako, uuwi yan kasi ganito ang paliwanag dyan. Di ba? Watching from Ilocos Sur. Ngayon no, mga kababayan, sige, asa lang kayo, no, na may uuwi. Hanggang siguro, hanggang 2028, yan ang isigaw ninyo. Bring him home. Ewan ko lang kung manalo kayo. Hanggang doon sa susunod na eleksyon, 2028, yan.